Hello guys! Nandito na naman kayo sa Melong TV. Ngayon, isi-share ko sa inyo yung 5 signs na ikaw ay magiging milyonaryo. Sabi nga nila, kung gusto mo maging milyonaryo, kailangan mo munang baguhin kung paano ka mag-isip. Kakaroon ng tamang mindset, yun yung unang-unang makakatulong sa atin para maabot yung mga pangarap natin. Yan ang gagaling sa ating kaisipan. And pag tama na yung mindset mo, doon unti-unti nababago yung mga pananaw mo sa buhay at saka mas lalo kang magpupursige sa mga pangarap na minimithi mo. Ito yung naisipan kong i-share kasi isa rin ako sa nangangarap maging isang milyonaryo. So vocal na ako dyan ngayon guys. Like hindi ako nahihiya na i-share na yan ngayon sa tao at sa mga nakakausap ko. Isa ito ngayon sa goal ko sa buhay. And kaya gusto kong i-share to. Ako kasi personally, gusto ko makita yung buhay ko 3 to 5 years from now. Kung ano na ako sa mga panahon na yon. Nag-uumpisa pa lang ako, inaaral ko pa lang. So zero talaga ako. Aaminin kong broke talaga ako this time. And unti-unti pa lang akong bumabawi sa lahat ng mga pagkalugi ko. Yan yung gusto kong i-share sa inyo. Kung ready na kayo, samahan nyo ako. Tara! Yung unang signs na magiging milyonaryo ka, nung kang humawak ng pera. Meron tayong 3 bagay na dapat alam natin sa ginagawa sa pera. So, yung una nga is dapat kung paano ito kitain. So, maraming paraan dyan guys kung paano tayo kikita ng pera. Tulad ng pagtatrabaho, pagiging empleyado, pag-i-invest, pagnenegosyo. Pangalawa is paano mo i-manage ng maayos yung pera mo. Lahat naman kumikita tayo ng pera and marami naman din sa atin kumikita ng malaking halaga. Pero ang tanong is kung namamanage pa natin ito ng maayos. So kadalasan kasi kapag kumikita ka ng malaking halaga, ang nangyayari din, nagagastos din lahat. And then parang halos kinakapos pa dahil nga wala tayong knowledge about sa pagmamanage ng pera. So dapat isa din yun sa inaaral natin kung gusto natin maging isang milyonaryo. Yung pangatlo is dapat marunong kang i-multiply yung iyong pera. Marami sa atin na kumikita naman, manage nila yung pera nila, pero hindi nila alam kung paano mag-multiply ng pera. So, importante din pala to guys na inaaral natin kung paano nagmumultiply yung pera. So, sabi nga nila guys, yung talaga mga wealthy na tao, merong 3 to 7 streams of income. Mabilib lang na yung mga tunay na mayayaman kung paano nila namumultiply yung pera nila. So, yung isa sa pamamagitan ng pagmumultiply ng pera, dapat nagpo-focus ka sa isang skills na pwede mong i-develop. Sabi nga nila, kung gusto mong maging master sa isang bagay, kailangan pagtuunan mo ito ng 10,000 hours at higit pa. Kadalasan sa halos mga matatagumpay na tao dito sa mundo, katulad nila Jeff Bezos, Elon Musk, si Mark Zuckerberg. So, naglaan talaga sila ng mahabang panahon para i-develop yung skills na meron sila. Kaya, yun yung naging dahilan bakit hanggang ngayon nagmumultiply yung pera nila. Yung pangatlo is, alam nila kung paano palakihin pa yung kanilang mga pera. So, yung kadalasang acquired ng mga taong marunong humawak ng pera. Ito yung mga bagay na dapat aaralin natin kung gusto nating maging milyonaryo. So kung sa ngayon inaaral mo na yung mga bagay na ito, meron kang possibility na maging isang milyonaryo. Yung pangalawa, komportable ka ng pag-usapan yung pera. So kadalasan kasi sa atin, 'di ba, iniiwasan natin pag usapang pera na parang ayaw kasi nating ipaalam o malaman ng ibang tao kung ano yung sitwasyon ng financial natin. And ayaw natin malaman yung katotohanan sa pagkakamali natin sa paghawak ng ating mga kinikita, ng ating kaperahan. So, yan yung mga isa sa mga bagay na iniiwasan natin pag-usapan. Kaya parang mas gusto natin na pag-usapan na lang yung ibang tao, pag-usapan na lang mga sa social media, mga artista o kung ano mga bagay. Wag lang yung usapan sa pera. So, kapag ka gusto mo nang pag-usapan yung tungkol sa pera, wala ka nang ginawa kundi aralin yung pera, tapos paano kumita, paano mag-save, paano mag-spend, yun ganon.
Kapag inaaral mo na yung mga bagay na yan, posibleng magiging isang milyonaryo ka na. Law is, pinapalibutan mo ang iyong sarili ng mga successful na tao. Pagka, syempre, pag gusto mo maging matagumpay buhay, kailangan sumama ka rin sa mga mas matatagumpay sa'yo o gusto ring magtagumpay. So, syempre, kung sasama ka sa mga tao na, alam nyo yun, walang ginawa kundi uminom, magbarkada, magpuyat, alam nyo yun, pag-usapan kung ano-ano mga bagay-bagay, pag-usapan yung mga ibang tao. So, kung ganun yung palagi mong sinasamahan, malamang, kung 3 kayong lasinggero, pang-4 ka na. Sabi nga ni Jim Rohn, you are the average of the 5 people you spend the most time with. So, kung yan yung mga taong sinasamahan mo, malamang magiging ganun ka din. Si Jim Rohn, isa siya sa tinuturing kong mentor ngayon kasi madami akong natututunan sa kanya. Halos pinapanood ko yung mga videos niya. And isa siya sa motivational speaker. Yung pang-4 is, masipag ka at meron kang goal sa buhay. Marami naman talaga na taong masisipag. Pero iba yung masipag tapos meron ka pang goal sa buhay. So, kasi pag may goal ka sa buhay, nilalagyan mo yung sarili mo ng timeline kung ano yung mga dapat mong na-achieve sa paglipas ng 3 taon, 5 taon, 10 taon. So, pang long term yung pag-iisip mo. And kadalasan kasi ang gusto lang nila is magtrabaho, masipag naman sila, magtrabaho. Pero wala silang goal sa buhay. So, ito yung kadalasang naglalak sa atin. Kasi, di ba, Pilipino, marami naman talagang taong masisipag. Pero, yun, kinukulang lang talaga tayo palagi sa goals natin. And, kapag may goal ka kasi, ito yung mas lalong mag-i-strive ka na maabot yung mga pangarap mo. Like, hindi ka nakukontento kung ano yung meron ka. Kasi malawak yung pag-iisip mo, malayo yung gusto mong marating. Yung hindi mo binibigyan ng limit yung sarili mo. Sabi nga ni Malcolm Gladwell, ng author ng Outliers, so kadalasan sa mga nagtatagumpay sa buhay is naglalaan talaga ng 10,000 hours para sa gusto nilang marating sa buhay. So, ayun guys, araw-araw pwede naman talaga tayong pumili kung ano yung gusto nating gawin sa buhay natin. Lahat tayo merong pare-parehong 24 hours a day. So, nasa sa iyo na rin yun kung paano mo gagamitin yung araw mo. So, mga talagang totoong merong goal sa buhay, alam nila kung ano yung mga priorities nila sa buhay. So, kasi kapag meron kang priority, gusto mo may marating sa buhay, sasamahan mo talaga yon ng pasensya, ng determinasyon, ng pagsisikap, ng pagtsatsaga. So, madaming kailangan gawin, pagtitiis, para yung pangarap mo, yung goal na gusto mong marating, makuha mo. Yung pang-5 is, meron kang persistence. So, napaka-importante na meron kang persistent sa buhay. Yung alam niyo yung mga taong kahit na ilang beses nang natapa sa buhay, kahit na anong dagok man ang dumating sa kanila, alam niyo, nakikita niyo na patuloy pa rin silang lumalaban at tumatayo sa buhay. Hindi nila sinusuko yung mga pangarap nila. Kasi 'di ba, marami diyan, 'di ba, katulad ni Gokong Wei, dati na silang mayaman talaga, tapos humirap sila. Tapos nakabawi ulit, yumaman ulit. So, ibig sabihin, kung may mga pagsubok man na darating, dapat palagi matibay yung loob mo. Kailangan hindi ka hihinto na laban yung mga pangarap mo. So, yan yung mga gusto kong i-share sa inyo sa araw na ito. Kung sa kayo sa mga nangangarap maging isang milyonaryo katulad ko, ayan, so sama-sama tayong abutin yung ating mga pangarap. Yan guys, kung ano man yung dumating sa buhay natin, maging matatag lang tayo, patuloy na lumaban, at saka patuloy nating ilaban yung mga pangarap natin. Kasi walang ibang gagawa niyan para sa atin, kundi sarili lang natin. So ayan guys, sa ngayon yan muna ang masishare ko sa inyo for today. Kung nagustuhan nyo yung share ko, please
like, share, ring the notification bell, comment at subscribe to my channel para palagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. See you sa next vlog. God bless and ingat palagi. Bye!